Maraming mga bagay na binigyan ng ruksa, binigyan ng kapahintulutan ng Islam, yung ibang mga bagay, okay? Katulad halimbawa, yung sa wudu. Sa pag-wudu o pag-ablution ay sa panahon ng taglamig, kung hindi kaya ng isang tao na gumamit ng tubig para sa wudu, ay pinapahintulutan siya, ay yatarakhas lahu yung paggamit ng buhangin o kaya ay lupa. Okay, kapalit doon sa tubig. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, في هذا الوقت القصير فنترجم ما سمعنا من الخطبة. Ngayong oras, inshallah, sa maikling oras na ito ay isalin natin sa maikling pagsasalin ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay hindi lamang naglikha ng iisang panahon. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng iba't ibang mga panahon. Nandyan na ang tag-init, taglamig, tagtuyot, tagsibol at iba pa. At ngayon, at ito ay nababagay sa panahon natin, which is ito ang taglamig. At ang Islam, wa min kamalil Islam, at pagiging kompleto ng Islam, ay ang itong mga bagay na ito ng taglamig ay mayroong mga ahkam, mga alituntunin at batas na ipinaliwanag sa atin ng Islam, pinaliwanag sa atin ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din ang mga salafus salih, ang mga mabubuti at mga ulama, pantas ng Islam na mga nauna pa sa atin. Kabilang doon sa sinabi ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapaliwanag hinggil dito sa tinatawag na taglamig na ito. Okay? Sinabi ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu fi ash-shita'i al-ghanimatul barida. Sabi niya, ang sawm, ang pag-aayuno, sabi niya, sa panahon ng taglamig, al-ghanimatul barida. Ito sabi niya ay malamig na yaman, o yaman na malamig. Ano ba ang tinutukoy ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? Big sabihin nun sa shita, sa panahon ng taglamig, ay wala ditong masyakka, ay walang bigat, hindi mabigat yung pag-aayuno sa panahon ng taglamig. Hindi siya katulad ng pag-aayuno sa tag-init, ay dito mas nararamdaman mo yung uhaw at gutom. Samantala, sa panahon ng taglamig, ay mas nagiging madali sa atin yung pag-aayuno para bagang hindi natin nararamdaman na tayo ay nauuhaw at nagugutom dahil sa panahon ng taglamig na ito. Kabilang sa mga alituntunin o mga hukom na dapat malaman ng isang mananampalataya sa panahon ng taglamig, unang-una doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga bagay na binigyan ng ruksa, binigyan ng kapahintulutan ng Islam, yung ibang mga bagay, okay? Katulad halimbawa, yung sa wudu. Sa pag-wudu o pag-ablution ay sa panahon ng taglamig, kung hindi kaya ng isang tao na gumamit ng tubig para sa wudu, ay pinapahintulutan siya, ay yatarakhas lahu yung paggamit ng buhangin o kaya ay lupa. Okay, kapalit doon sa tubig. O kaya awil ghusl. O kaya gayon din sa pagligo. Okay? Dahil kapag halimbawa yung isang tao, katulad na napag-aralan natin, kapag yung isang tao siya ay najunub at hindi niya kayang gumamit ng tubig, ay sapat na sa kanya ang paglinis sa pamamagitan ng lupa at tayammum lang iyon. Okay? Hindi niya na kailangan maligo sa pamamagitan ng tubig o kaya hindi niya ipangligo yung
lupa. Bagkus sapat na yung tayammum. Wahakala. Ganyan pinadali sa atin ng Islam at ganito itinuro sa atin ng Islam, subhanallah, ay pinadali yung mga bagay na maaring maging mahirap sa atin sa panahon ng taglamig. Gayon din, at ito ay sa panahon ng isa sa mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Amr bin al-As radiyallahu anhu. Noong isang gabi sabi niya nung siya ay tinawag ng kalikasan, فَغَسَلَ مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ. At yung kanyang hinugasan lamang yung parte na pwedeng hugasan, ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِ. At yung mga ibang parte sabi niya na hindi niya kayang hugasan, ay anong ginawa niya? Gumamit siya ng lupa. Tayammam, ibig sabihin na siya ay nagtayammum. وَأَقَرَّهُ النَّبِي sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinahintulutan niya yun. Kasi ang hadith na hati siya sa al-hadith ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Ang hadith, wala ito sa salita ng Propeta Muhammad at wala sa gawa ng Propeta Muhammad at taqrir. Ang taqrir na tinutukoy doon yung ginawa ng sahabi, kumpanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay kanyang ipinahintulot sa kanya. Ibig sabihin, hindi yun iningkar, ipinagbawal sa mga sahabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung ibig sabihin ng taqrir. At ito ay kabilang sa taqrir uri ng hadith na iyon na si Amr bin al-As radiyallahu anhu ay pinahintulutan sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hugasan yung ibang parte ng kanyang katawan at yung iba ay tayammum na lang. Okay? Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halimbawa, kung wala tayong makita, halimbawa, wala tayong makitang heater, wala tayong heater sa bahay natin, o kaya sabihin natin wala tayong kagamitan para sa pampainit ng tubig, okay? Maaari tayong gumamit kung hindi natin kaya ng tubig, gumamit ng lupa. Pero, kung kaya naman natin gumamit ng tubig, ay mas mainam na gumamit tayo ng tubig. Kung hindi naman, la yataratab alayhi darar. Kung hindi naman magdudulot yun ng kapinsalaan, ay mas mainam na gumamit ka ng tubig, inshallah. At sa tuwing sabar, sa tuwing pag-umudo mo at nagsasabar ka sa lamig, inshallah ta'ala, ay mas daragdagan sa iyo ng Allah yung gantimpala na makakamit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din na pinahintulutan sa atin sa oras ng syita, taglamig, ay yung pagpunas ng ating mga sapatos o kaya naman ay ating mga medyas. At gayon, siyempre, ito ay pinaliwanag na ng mga ulama natin, mga fuqaha natin, kung paano yung paraan ng pagpunas. Siyempre, wala rin yung pagkakaiba ng paraan ng pagpunas sa panahon ng taglamig at sa panahon ng hindi taglamig. Kung kaya, halimbawa, ikaw ay mukim, nag-stay ka lang sa iyong bahay, o kaya naman ikaw ay musafir, isa kang traveler, ay pareho lang yung ahkam, yung batas, pamamaraan, at mga kondisyon kung paano gagawin sa panahon din ng taglamig. Okay? Kasi di ba, alam natin, kapag sa bahay na tayo, minsan, lalo na kapag taglamig, ay mas bumapasok sa ating yung lamig kapag walang saplot, walang yung ating paa. Okay? Gayon din, ito ay isang paalaala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam natin kapag oras ng taglamig, yung iba sa atin ay hindi lang isa minsan yung suot na damit, dalawa, gayon din yung jacket. Di ba? Ang paalaala sa atin ng Islam at lalo na mga ulama natin, huwag nating tatakpan yung ating mga yughatti famahu wa anfuhu. Huwag nating babalutin yung ating bibig at yung ating mga ilong. Okay? Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga pinahintulutan sa Islam yung patungkol naman sa pag-combine ng sala. Ibig sabihin, yung pag-combine ng sala, hindi lang siya pinapahintulutan sa mga traveler. Bagkus, kapag halimbawa,
nagkaroon ng bagyo, sabihin natin. O kaya ay yung mayroong nahulog yung mga karoon ng snow, halimbawa sabihin natin. Yung thalj, sabi nila. Kapag umulan ng ganito, ay pinapahintulutan sa atin ng Islam na tayo ay mag-combine o jama' ng dalawang sala. Tandaan natin, magkaiba yung jama' at taksir. Ang taksir, ibig sabihin ng taksir is, paikliin mo yung 4 na raka'a. Diba? Yung zuhur, yung asar, yung isha, ay gagawin mo lang 2. Okay? Ito ay hindi siya pinapahintulutan kapag ikaw ay mukim. At gayon din sa oras ng taglamig. Ang pinapahintulutan lang sa panahon ng taglamig ay yung i-combine mo yung 2 sala. So ano lang ba yung pwedeng i-combine? Yung zuhur at yung asar. Okay? Pagtapos noon yung maghrib at isha. Yung fajr, pwede ba natin i-combine yung fajr? Hindi po ito pwedeng i-combine. Okay? Gayon din, nabanggit din sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung isang muadzin, halimbawa, yung nag-aadan sa masjid. Okay? Nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, after niyang sabihin yung hayya 'alal falah, sasabihin niya, sallu fi rihalikum. Ibig sabihin, magsala na lang kayo sa inyong mga tahanan. Okay, bakit? Kasi maaring sa daanan, maaring mayroong mangyaring disgrasya sa iyo. Halimbawa, sabihin natin, matumba yung puno, o kaya naman malaglagan ka ng anumang mga pinsala at maaring yun ay maging dahilan ng ikamatay mo, halimbawa, o ano pa mang malalang pinsala sa iyo. So sa Islam, pinapahintulutan na tayo ay magsala sa ating bahay lamang kung mayroong mga pinsala na maaaring mangyari sa ating mga daanan. Subhanallah, titingnan natin ganito yung Islam, di ba? Pinahintulutan sa atin yung ganitong mga bagay. Pinadali sa atin ng Islam. Kaya, ano pa yung mairi-reason natin, di ba? Ano pa yung maidadahilan natin na kasi hindi ako makapagsala kasi nga umuulan, malamig. So, ang Islam pinadali sa iyo, di ba? Kung hindi mo kaya, mag-init ka ng tubig mainit. Di ba? Yun ang gamitin mo pang wudu mo. Kung hindi mo rin kaya, maggamit ka ng lupa pang tayammum mo. Di ba? So wala tayong may reason, may dadahilan na hindi tayo makapagtayo ng ating pagdarasal. Okay? At tandaan din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong pagkakaroon ng tag-init at taglamig, yung nakakaramdam tayo ng init at taglamig, tandaan natin na doon sa kabilang buhay, ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ilang init ang mararamdaman nating kaparusahan doon ng Allah. Bagkus, doon sa impyerno ng Allah ay mayroong ding lamig na parusa na makakamtan at malalasap ng mga taong taga-impyerno. Okay? At ito ay paalaala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay ating bigyang halaga nang sa gayon, insyaAllah ta'ala, ay ating maiwasan doon sa araw ng paghukom. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.